Inirekomenda ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang posibilidad na pagbuwag sa Sangguniang Kabataan o SK dahil sa mababang partisipasyon ng mga ito sa mga pagpupulong. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations hinggil sa 2026 budget ng DILG, kinuwestiyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno kung alam ba ng ahensya na nananatiling umaasa sa pinansyal na suporta ng punong barangay ang mga SK Council sa kabila ng umiiral na batas na nagtatakda na dapat ay may sarili silang bank account at direktang kontrol sa kanilang pondo. In particular, there was a 2022 study by the Ateneo de Manila University, which found that SK councils remain financially beholden to barangay captains despite the law mandating that they have their own bank accounts and direct control over their funds. Ang tanong po natin ay, is the DILG aware of this problem and are they doing something concrete? Ayon kay Remulla, higit kalahati o 60% ng mga nahalal na SK officials ang aktibong nakikibahagi sa mga pagpupulong sa unang taon ng kanilang termino. Ngunit pagdating ng mga sumunod na taon, mas lalo pa umanong bumaba ang bilang ng dumadalo na umaabot na lamang sa 30%. The SK, sir, after the first year of election, only 60% are attending the meetings. After 2 years, only 50%, and after 3 years, only 30%. So that leads those absences leads the barangay captain to impose his will on the council. Dagdag pa ng kalihim ang dahilan kung bakit mas madalas ang pagliban ng mga SK officials ay dahil sa pagpapalawak ng age bracket nito. Because the SK, as it is currently formed, has increased the age from 15 to 25 years old. And that age range, most of them either go to work, go to college, or get married during their incumbency. So because of the defect of that law, the barangay captains take over most of the functions of the SK and they're just made to sign. Sa kabilang banda, nagpahayag ng matinding pagtutol ang Local Youth Development Office o LYDO ng Santa Maria, Bulacan at ang Youth and Sports Development Office o YSDO ng Nagcarlan laban sa mungkahing buwagin ang Sangguniang Kabataan. Ayon sa LYDO Santa Maria, hindi perpekto ang SK at may mga kinaharap itong mga hamon gaya ng mga mababang partisipasyon at impluwensya ng tradisyonal na politika. Ngunit hindi umano pagbuwag ang solusyon kundi reforma at pagpapatibay ng institusyon. Naniniwala silang hindi dapat tanggalan ng espasyo ang kabataan sa pamahalaan, bagkus dapat pa silang bigyan ng mas ligtas, makatarungan at makabuluhang pagkakataon upang makilahok. Samantala, nagpahayag din ng pagkadismaya ang YSDO Nagcarlan at sinabing ang suhestyong alisin ang SK bilang bahagi ng partisipasyon ng mga kabataan ay tila katumbas ng pag-aalis ng boses ng kabataan sa pamahalaan. Pareho namang iginiit ng dalawang tanggapan na sa kabila ng mga kakulangan, patuloy na nakikita sa mga lider kabataan ang malasakit, makabagong programa at tunay na representasyon ng kabataan sa kani-kanilang mga barangay. Para sa EuroTV News, Raymond Montero, sumasaludo sa bawat Pilipino.